Abay, kilalanin mo nga itong mga bagong Lakers players na kinuha nga neto ni Rob Pelinka ngayong free agency para nga makatulong dito kay Luka Doncic pati na rin kay Austin Reeves for next season. At unahin natin ang biggest name na kanilang ang nakuha na walang iba kung hindi itong si Walker Kessler. Well, I think may idea naman na kayo kung anong maidadala ni Kessler sa team ng Lakers at ayun nga ay ang kanyang matinding depensa in the paint. Diyan nga talaga pinakakilala itong si Walker Kessler, ang kanyang monster defensive ability na pagpoprotekta sa paint tapos samahan pa na siya nga ay lob threat dito nga sa opensa ng LA Lakers. Kumbaga the perfect center alongside Luka Doncic and then kay Austin Reeves na nga rin. Malaki may tutulong neto ni Walker Kessler sa team ng Lakers on both ends. Tapos bata pa, mataas din ang potensyal, only 24 years old and developing ang kanyang opensa. Nagkakaroon na din ng 3-point shooting. Nahanap na nga ng LA Lakers ang kanilang center for the future. Ito na ang kanilang ipa-partner kay Luka Doncic at kay Austin Reeves moving forward. And definitely they get one of the best centers in the NBA ngayon, tapos may mataas-taas pang potential. Well, ang sumunod naman na kanilang kinuha ay walang iba kung hindi itong si Sandro Mamukelashvili. Center / power forward ang laruan nitong ang player niyang ito. Mukhang siya na nga ang magiging Rui Hachimura replacement kapag hindi na nga nag-sign itong si Rui dito with the Lakers. And well, itong si Sandro Mamukelashvili is a very all-around player. He can dribble, shoot, and pass, and then defend. Kumbaga 3-and-D player ngang ito with a little bit of everything. Kaya niya nga rin pumasa. Baga may playmaking skills din itong center / power forward na ito and a very great help para nga dito sa team ng LA Lakers. Hindi lamang opensa ang kanyang dala nang dahil very great din ang kanyang 3-point shooting. Talagang sniper din pagdating sa labas. He can also defend at talaga nga namang may IQ defensively. Gumagawa ng defensive plays, winning plays, tapos he can also play make for others. Sumunod naman na signing netong ang LA Lakers ay itong ang si Quentin Grimes. Well, 3-and-D player din naman itong si Grimes pero leaning more siya pagdating sa opensa. He is an elite scorer, 3-level scorer sa loob, sa mid-range pati na rin sa labas. Kayang-kaya niyang gumawa ng sarili niyang puntos kahit wala ngang plays na riraran para nga sa kanya. Magaling siya sa isolation at kaya na rin pumasa. Very solid na rin kahit papano. And then ang kanyang depensa ay maasahan din naman. Hindi man siya katulad ng iba na elite perimeter defender pero maasahan mo na rin itong si Grimes pagdating sa depensa. He makes plays din naman pero more on offensive side itong ang si Grimes at nakikita nga ng marami na siya yung magiging 6th man netong ang team ng LA Lakers. An offensive scoring punch off the bench. And well, ang sumunod naman ay itong ang si Collin Sexton. Isa rin namang 3-and-D player. Kaso unlike Quentin Grimes ay itong si Sexton is leaning more defensively kesa nga sa opensa. Mas elite ang kanyang defense on the perimeter kumpara nga sa kanyang opensa. Much more limited at hindi nga siya ganun ka-skilled pagdating sa offense but he can still score and handle the basketball. Guardia din naman kasi itong ang si Collin Sexton na nasanay sa kanyang NBA career na nagdadala siya ng bola. So he can run plays para nga dito kana Luka, dito nga kada Austin Reeves at kala Walker Kessler. Kumbaga mala Marcus Smart. Kaso hindi nga lang ganun kagaling sa opensa at pati na rin sa depensa. Pero still a very solid 3-and-D player. At ayan nga ang quick summary dito nga sa mga bagong Lakers players na kanilang na-acquire ngayong free agency na looking to help. Ito nga sina Luka Doncic at Austin Reeves. Kayo ba, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion dito nga sa bagong 4 na Lakers players? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.